Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karbi natin, Claire, umayaw na, aba, ay may kumanta na. Nako, yan po mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito, pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan, maraming salamat po mga kababayan at eto na nga, simulan na po natin to, pasok. Ito pa. Ito. Si Senator Amy Marcos released a video yesterday. Doon sa Si video, Claire Castro. sinasabi niya na ICC is in trouble dahil nagsalita na ang US. And at the same time, she mentioned na merong ICC dito sa Malacanang. She did not finish Mayroong ICC sa Malacanang mga kababayan. Hulaan nyo kung sino po yung ICC sa Malacanang. Ito the meaning of the acronym ICC in Malacanang. Oh, But Impacta, after Claire watching Castro. the video, is referring to you. What do you want to tell to the senator? I just want to know, what do you feel? I feel great, no? Grateful po tayo mga kababayan sa sinabi ni Senator Amy Marcos na may ICC sa Malacanang, di ba? Kasi you're asking me that question, so it seems na ang ICC na binabanggit nila, you believe na ako yon. O ikaw yun talaga, wala nang iba. I just want to know. Correct, O nagmaang-maangan pang hinayupak. right? Impacta, Claire Castro, yun. Yun. Alam mo naman yun. Can you just say ano yung word na ginamit? I watch it. ICC. Impactang Claire Castro. Yun po ang ibig sabihin nun. But I just want to hear it from you. Well, based Gusto pong marinig sa iba mga kababayan, no? Masakit kasi kung siya magsasalita eh. on the video, they said na I Nanggigigil. I watch it. I just want to hear from you. refers to Impacta. Impacta. They did not finish the Yeah. meaning of Impacta the ka. Yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya Impacta, sinasabi. Claire Hindi ko Castro. pinabanggit. Kaya, Marcel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi Oy. ako normal na Hindi nga. nagsasalita. Hindi daw po siya normal. Hindi siya normal. Abnormal siya, abnormal. Impacta nga, hindi normal. Siya nagsabing hindi siya normal. Correct. Yan, okay. Yung ganong salita, hindi ko kasi siya sinasabi. Hindi ko siya nababanggit. Kaya Marcel ko na pinabanggit. Hindi ako sanay sa mga ganong salita. Hindi ako normal. Oh, hindi raw siya normal. Hindi siya normal, abnormal. Hindi siya normal, mga karyaso. Siya nagsabing hindi siya normal. Yun yan. Sa kapwa ko. So, kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Oo, Oo, impacta. alam nga eh. No, alam nila. Alam namin kung anong ibig sabihin nun mga kababayan. Hindi ako nagsabi nun. Yung ikaw ang IC. Ng salitang impacta. Oh, yun. Ikaw yun. It takes one to know one. Oo, di ba? Oo, di ba? Lahat ng ginagawa mo dyan, ka-impactahan. Nako. Kaya alam mo, ikaw ay impacta, kaya nga, impacta ka. Sabi, normal. Affected sa aking mga nababanggit dahil tayo kumakalaban sa fake news. Fake news? Yan ang kanilang pananaw. Ikaw ang fake news. Correct ka. Isang impacta O, ikaw. ang kumalaban sa fake news. Ikaw nga. Anong fake news? Ikaw ang fake news. Impacta. Ikaw. Yung gumawa ng video, yung kasama sa video, yung nag-direct ng video. Ikaw. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay Corona nasa daw. kanila. Aba. Daw. At hindi natin kayang agawin ito mula Sa'yo kanila. na yan, di ba? Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy. Aba. Sila ay nasa maximum level. Parang gusto manakit. Mula kay Tristan Navarro, News Watch Plus. Sa kanyang interview sa The Hague, sa kausap niya yung mga supporter niya po, no, Ito naman. natanong siya kung pinanood niya or binasa man lang yung SONA ng Pangulo. Ang sabi niya po, hindi niya po binasa or hindi rin po siya interesadong panoorin because it's a waste of time of the Filipino people. Correct, Coming from the correct. Vice President, Tama naman yun. ano po ang reaction niyo po na dito? Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam
ang sitwasyon. Tama na, Glenn, tama na. Bansa. Tama na. Masakit kasi ulo ni Bibi yung mga reaction na. Di umano maraming mga flood. Okay, nung ito mga kabayan, pasadahan po natin si Senator Amy Marcos, mga karibin natin. Ito, pasok. Speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Correct, Sana correct. medyo dikit sa nangyayari Katotohanan, sa araw-araw right? sa bawat pamilya. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment, wala namang accomplishment. Correct. Pag yung fifth zona mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na Yeah, nakaraan. correct, Kasi correct, nakalimang taon nga na eh. Dapat mahaba na yung listahan na. Correct. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na eh. So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun eh. Kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Magsisimula pa lang daw sila, mga kaubayan, di ba? May mga bagong pangarap naman silang tutuparin, sabi po ng Pangulo sa kanyang SONA. So, palagi tayong simula. Hanggang sa last term ng Pangulo, puro tayo simula. Walang katapusang pagsisimula ito, mga kaubayan. Binibida yung mga tulay na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga sirang kalsada na buo. Talagang magtrabaho ng public works yan. Anong nakakasindak doon? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. 5 yun eh, 5 na books. At least yung malalaki, yung dalawang malaki. Wala nga eh. Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong klaseng zona yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Nako. Ba't tayo nag-SONA? Para kayo yung SONA. Bago mag-SONA, dapat binibigyan niya. Andun na dapat eh, kasi aaralin na kagad yun eh. First item yun eh, most important bill yan eh. That's the most important law. Ano ba, pag-uusapan hindi na ibigay. Ang duda ko, walang koleksyon. Aray ko. Kasi talagang bulok nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugin ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget eh. Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bit-bit? Kamusta naman po, Senator Amy? Kamusta naman po kayo? Kamusta naman po ang Senado? Mabuti naman, kaya lang nakakapagod ang Senado ngayon eh. Grabe, malala, nakakahiya na nga kasi dadalawa lang yung batas na napasa namin sa napakaraming listahan ng priority. Maliban pa sa priority, dami pang mga iba pang priority outside of the 53. Pero nakita naman niyo, labis-labis ang politika. 4 ang aming Senate President sa loob ng 1 taon. Tama ba yun? My goodness, grabe talaga naman. Tapos, 2 impeachment. Ayan naman. Talagang wala kaming magagawa kundi politika. Yan ang problema. Pero sa kabila ng lahat ng yan ng inyong nabanggit, ano po ang sekreto ng Amy Marcos? Bakit parang hindi naman halata sa itsura ninyo kayo stressed? Meron bang sumusunod sa inyo na makeup artist dyan sa... Wala nga wala nga akong glam team, wala akong gana, wala sa mood. Talaga naman. Kasi may narinig Higit sa kami- lahat, ang minority, walang pambayad. Wala, zero-zero na yung mga pambayad, kon namin, mga project namin, kakainis. Kahit yung binanggit sa SONA, napakadami noon project ko. Pero yung mga budget na yun, disappear na lahat. Kasi may naririnig kami dyan meron daw isang senador dyan na sinusundan ng makeup artist. O ayan naman, mga chismosa. Sino yan? Nako Sabi nila nainggit naman ako dyan, pag may 0.01 ba? pag may sumusunod daw na makeup artist, ibig sabihin, mukhang impacta daw yan. Oh, ayan Impacto, naman. Ang dami ng impact. Dati tambalos-los lang. Tapos hindi daw Dumami kayo na talaga. pinapansin, ha? Ay, Hindi ikaw daw talaga. suplada na daw. Oh, talaga naman. Kayo talaga. Pero, Comment. Ilan lang ang babae sa Senado nga? Di 5 lang yata kami, no? Bahala na silang manghula kung sino yan. Ilan lang kami. 4 sa minority eh. Di ba? Pero speaking of yung Senate, Senator, ilang beses na kayo nagpalit ng Senate President, tapos may mga nangyaring gulo nitong nakaraan. Kumusta po ang Senado ngayon in terms of yung environment, security? Hindi siya komportable. Unang-una, pagpasok mo pa lang,
Saan ka nakakita na sabi, talagang marami daw bomb threat, may kung ano-anong threat, nakakapraning eh. Pagpasok mo pa lang, 6,000 Pagpasok yung mo pulis, pa lang. barbed wire, lahat, ganun. Parang hindi May mga senado barbed wire parang pala. papasok ka ng garrison, ano ba yun? Tapos yung mga NBI, nung umpisa, sila yung nag-gatekeeper ba? Kinakalkal pati yung mga empleyado namin, ba yun? Ang gulo. Hakaasar. So pagpasok mo pa lang, tense na. Ano ba to? Ano ba to? Tapos pagdating mo dun sa itaas, hindi nagkikibuan. Dati, kahit balitaktakan, todo debate, argumento, kompleto. Pag alis naman ng plenary, chikahan naman kami. Pero ngayon parang nakaka-stress eh. Parang toxic na eh, no? Medyo toxic na talaga. Ika nga. Yun Pero na nga. hindi kaya doon nakuha ni Ontiveros yung threat na sinasabi niya? Kasi binantayan daw eh. Tapos hindi kaya doon niya naisip, ay ako may threat. Ay, Kaya ganon. binabantayan ako. Uso Nakikiuso. threat. Oo. Ayun naman. Anyway, Nakikiuso talaga itong si Ontiveros eh. simulan na natin ang usapan. May ilang political analyst at legal expert na nagsabing nakakadismaya ang SONA ngayong taon. Sa inyong pananaw, aling mga bahagi ng talumpati ang hindi sumasailalim sumasalamin sa tunay na sitwasyon ng ating bansa? Ay, nako. Kawawa naman yung kapatid ko. Parang may alternate universe yata sa palasyo. Alternate universe. Kung ano-ano yata rin report doon na kunyari may accomplishment. Wala namang accomplishment. Marami kasi. Ang dami talagang pinagsasabi na nahilo ko. Siyempre, unang-una, lahat ng tao nagtatanong sa akin, bakit naging space cadet? Mag-astronaut na tayo. Nagkakamot nga ako ng ulo, ano ba yun? Na magkaka-launching pad daw sa Cagayan, kauna-unahang spaceport. Katabi pa namin sa Ilocos Norte. Sabi ko sa loob-loob ko, wala na ngang port doon sa Port Irene. Wala na ngang airport sa Lalo. Hindi mabuksan-buksan. Magkakaroon pa ng spaceport. Tapos yung Cagayan na yan, halos kinain na ng buong dagat at ng ilog. Sa dami ng dumaan na bagyo, lalagyan pa ng spaceport. Ano ba yan? Ano ba yung mga paglalaroan ng mga rocket ship? Meron ng Philippine Space Agency, meron pang sinasabi si General Browner na spaceport para sa military naman. Nakukunin na naman sa modernization. Yung modernization na yan, 14 years na, hindi na modern. Pero kayo po, dahil sa, alam nyo, nagkaisa kayo sa mga nag-ano din ng budget, ang legislative branch, meron ba tayong pang pondo dito sa racket na to? Nagtataka nga ako banat kung saan yan kukunin na naman ba yan sa modernization? Kawawa naman sundalo natin, wala nang ang baril. Na babara yung mga second hand na bulok galing South Korea. Hindi ko nga maintindihan kung saan manggagaling yan, nakakapagtaka. Ang dami-daming sinasabi na paggagastusan. Yung malaki din na dun sa budget na mahabang debate namin, yung 84 billion nung DepEd, yung school building fund. Hindi naman nagre-report na maayos. May malabong mga report na yung 40,000 daw na pinangako, nasa 23,000 na daw yung tapos. Pero pag tinanong mo sa DepEd, wala pang 1,000 ang natatapos sa taong ito. Kaya ano ba nangyayari? Hindi ko maintindihan. Ang labo nung tungkol sa education na number 1 sa budget sana. Talagang nakita ninyo, very motherhood yung statements, di ba? Pie in the sky, very motherhood lahat. Ang pinaka-importante, itaas ang sahod ng guro. Correct. Yun ang pinaka-importante at the end of the day, di ba? Hindi naman school building, hindi naman computer. Tapos yung marami rin nagtatanong, magkakaroon ng computer center sa mga gubat? Saan yung internet dun? Walang kuryente dun. Kaya nga, mobile daw, mobile. Ay, naku, tignan natin kung paano ba yan talaga. Samantalang yung mga teachers natin, ganun pa rin yung sahod, pati yung chalk allowance, hindi nabibigay ng buo. Nandun pa rin, nakapako pa rin sila dun sa, salary standardization 5 na hindi pa kompleto. So, paano mag-i-improve kung mismo yung teacher hindi naasikaso? Pero may sasabi siya tungkol sa teacher, Senator Amy, na walang teacher na magre-retire na teacher 1. Well, sana, hopefully, pero alam naman natin na marami pa ring teachers na hindi na po promote at yung promotion na politika na rin Correct. Naku, pambira talaga, di ba? Nabibili pa, may nabaril pa sa Palawan. Kaya ang hirap talaga, marami talagang dapat gawin sa edukasyon. Hindi naman bobo yung Pilipino, pero pag tinignan mo yung mga PSA scores, yung mga PISA, di ba? Ang baba ng score ng mga anak natin. So, paano nyo po marirate itong
yung naging sona ng presidente na inyong kapatid. Ikaw naman, di nga ako pumunta eh. So, ayan. Absent na nga ako eh. Speaking of hindi kayo pumunta, maraming mga opisyal na hindi pumunta. Anong Oo. dahilan nyo ba't hindi po kayo pumunta? Kami, hindi naman kami nag-usap sa minority. Sa totoo lang, hindi nga kami nagkita-kita. Kanya-kanya na lang. Nung dumating kami sa Senado, punta ka mamaya. Hindi, lahat hindi. Ako, masama ang loob ko. Sa totoo lang, last year, wala akong gana. This year, mas lalo akong walang gana. Kasi kinakasuhan naman ng mga minority, inuubos naman kami. Pagkatapos, 2 kinulong, 1 fugitive. Tama ba to? Hindi naman yata karapat-dapat. Pero may Balibasa, picture, ha? nagsasalita ng kritisismo, oposisyon daw, ay nako. May picture na kumakalat, ang gaganda ng mga damit ninyo, kaya akala namin a-attend kayo doon sa zona eh. Hindi, ang damit ko nga yung mga punit-punit, puro mga retaso yon. Sabi ko sa pinsan ko, kasi pinsan ko gumawa, pinatahi ko lang eh. Sabi ko, eto, sang katutak na retasong itim. Ibuo mo yan, gawin mo ang palda, at saka yung bulok na na barong. Tapos sabi niya, walang gana naman itong pinapagawa mo sa akin. Sabi ko, ganyan ang itsura ng ekonomiya natin, yan ang bansa natin, gutay-gutay, punit-punit, pira-piraso, tagpi-tagpi. Gawin mo na, yan na yan, wala na yan. At wala akong gana gumawa ng glamorosa. Wala sa mood eh. So regarding sa SONA po pa rin, yung racket, may tinanong kasi, di sinagot ng diretso, sabi common sense lang eh. Pero kung kayo po tatanungin, may benefits pa tayo makukuha or gain dyan sa racket o dapat mas unahin yung ibang bagay? Siguro naman, dapat unahin muna yung bigas, yung mahiwagang 20 peso bigas. Magtatapos na ewan na. kung bakit naman yung pinangako. Magtatapos na nga mga kababayan yung termino ni President Bongbong Marcos Jr. Hanggang ngayon, hindi pa rin ramdam yung bigas na yan eh. Kaloka naman ako nung pinangako yun. Good pa ako noon eh. Medyo naniniwala pa ako may pag-asa noon. Yeah. Abay, nagulat ako. Paano magiging 20 pesos yan? Akala ko tutulungan natin na magsasaka. Paano magiging 20 pesos yung abono kataas-taas, yung krudo kataas-taas, yung yun, pinagmalaki sa SONA na yung excise tax na minadali nila sa Senate at saka sa Congress, minadali nila ang todo. Wala nang debate sabi nila, kailangan. O, nung linabas yung announcement, ang tinanggalan lang naman ng excise tax, yung kerosene at saka LPG, yung inaasam-asam, na krudo, at saka yung gasolina, wala naman. Para pa kami nagpakamatay doon sa excise tax na yun. Sana, kahit bawasan yung excise tax, kahit mga lahati man lang, at pati na rin yung VAT, dapat tanggalin na rin para sa mga minimum consumers. Ang taas na naman eh. Di ba? Sabi nila, bumaba, taas. Di ko na nga sinusundan eh. Pero nagano po kayo ha? Nanood doon po kayo. Paano kayo nanood? Or saan kayo nag-monitor nung zona ng inyong ading? Natetense kasi ako pag nagsasalita ang kapatid ko, na-stress ako. Yung ibang minority, nagtipon-tipon doon sa lugar ni Alan, Peter Cayetano. Ako sumunod na lang after. Kasi nagdadasal ako sa umpisa lagi. Nananervous ako. Natakot ako kung anong sasabihin Kasi, yun nga, kung ano-ano yung mga racket, computer sa gubat, nakakakamot ng ulo samantalang sangkahig santuka ang karamihan ng pamilya ngayon. Pero sinabi nyo kanina na naaawa kayo sa kapatid nyo dahil kung ano-ano na yung pinagsasabi niya. Sa tingin nyo may gumagawa ng mga sinasabi niya sa SONA? Matinik naman yun Marunong Sino naman kaya? yun. Ewan, maraming wibulong dun di ba? Pero siya ang gumawa at naniniwala kayo siya ang gumawa ng kanyang speech. Oo naman. Pero sana mas fact-based at saka yung state of the nation. Alam naman ng tao kung anong kalagayan ng buhay nila, no? Sana medyo dikit sa nangyayari sa araw-araw sa bawat Dikit pamilya. sa katotohanan. Isa pang malaking Okay. pasabog nung sa zona na yun ay yung kakasuhan daw ang inyong pinsan. Hindi daw siya presidente ng inyong pamilya. Yan. Oo nga, Ano ang sa palagay po ninyo doon? Ewan ko, asa na yung pasabog? Tagal naman natin naghihintay, tapos na yung New Year, tapos na yung Pasko, di ba? Pasko dapat. Ano ba yun? Kung pasabog ba yun? Ewan ko. Pero Kayo, tingin nyo- anong bet ninyo? Sabi, gumagawa ng charges. Nagtataka nga ako, ang bilis-bilis kapag yung senador na oposisyon ng Correct. turing. Bakit dito? Ang tagal-tagal. Kasang katutak na yung ebidensya.
Kaya dami-dami na ng mga testigo. Ano pang inaantay? Parang yung sinabi niyo rin yan dati, madam, naaalala ko na sinabihan niyo si BBM na pangalanan mo na kung sino yung mga yan. Noon pa yon yung goods pa kayo eh. Asan na yung Hanggang ngayon, wala pa rin. pasabog? Pero sa tingin Ni nyo, Sen, Quitis, ni Posporo. matutuloy kaya yan? Makukulong kaya si dating speaker? Oo, parang hindi ako maniwala eh. Kasi yun nga, yung sabi na wala, kakasuhan daw. Ang binabanggit naman ng mga kaso, puro bailable. Tapos may bulong pa na may order daw sa DOJ na tagal-tagalan ng konti ang preliminary investigation hanggang 2028. Kaya yun. Aray. Nako po, ano ba yan? Pero, Senator, ang daming kinabahan na dating speaker kasi walang pinangalanan. Ayun na Ang nga. sabi lang ng presidente natin, dating speaker. Oo. Pero hindi niya in-specify kung sinong speaker. Ang daming dating speaker. Buhay pa man yung karamihan. Si Sunny Belmonte. Ayun. Nandiyan pa nandun. sila, Nandun sila. nandiyan pa sila Alan Lord Velasco, si Alvarez, si Cayetano. Cayetano na ngayon ay Pero wala rin. naman nagduda eh kung sino. So, Diba? talagang ang tinutumbok nito yung inyong pinsan. Parang ganun na nga. Tapos yung mga congressman, no, nagpalakpakan. Pumalakpak ba sila doon sa part na yun? Tayuan, di ba? Palakpakan. Ay, paano na yung salamat kay Speaker na nagsasalita? Ewan ko. Paano na yun? Mga resolution of the EC, di ba? Ako po. Ewan. Ganyan talaga, utos ng pangangailangan. Nga ko. Na muna. May 67 rin na pinangalanan sa mga kongresista. So, andun din yung mga pangalan nila, 67, kadami-dami. Wala rin kaso sa awa ng Diyos. Oo. At ang nadali, itong mga senador na malayo naman sa kusina, kung tutuusin, kasi sila naman ang gumagawa sa Mahiwagang Bycam. Eto pa nakakapagtaka sa SONA. Ang SONA, dapat bibigay sa iyo, yung 5 libro yun naabangan namin 5. May yung budget, tapos yung expenditures, tapos yung budget message, tapos yung listahan ng mga yung mga plantilla. 5 yun 5 na books. At least yung malalaki, yung 2 malaki. Wala nga eh. Nako. Sabi ko, ano ba nangyayari? Anong Pati SONA, mga kabayan, budol, ninakaw yata yung mga libro. klaseng SONA yan? Yung pinakamahalaga, yung budget, wala doon. Nagtataka ngayon ako, bakit ganun ka-delayed? Sabi, baka sa kahulihan ng Agosto. 3rd week daw ng Agosto, maibibigay kasi hindi pa daw na-approve ng Malacanang. Ba't tayo nag-SONA para kayong SONA? Bago mag-SONA, dapat binibigay niya. Andun na dapat kasi aaralin na kagad yun First item yun most important bill yan That's the most important law. Ano ba pag-uusapan hindi na ibigay? Ang duda ko, walang koleksyon. Walang Kasi koleksyon. talagang bulok Diba? nga yung negosyo. Ayan, napakatumal ng negosyo. Puros biyahe na lang yung mga Taipan. Alis ng alis, mas mura daw kesa sa malugin ng tuluyan. Ayan. Kaya nga wala yung budget Sabi ko nga, ano ba ito? Ba't tayo nagsonang walang bit-bit? So, ibig bang sabihin nito, mga kaubayan, uutang na naman? Ha? Yan naman ang palaging solusyon nila, di ba? Pag walang koleksyon, uutang na naman po, mga kaubayan. Talagang yari na naman ng taong bayan dito, no? Kasi hindi naman po silang magbabayad yan Taong bayan po ang magbabayad dyan, mga karabin natin. Senator Amy, ito, isa to sa pinakamatinding nabanggit ng inyong ading. Hindi raw siya ang pangulo ng inyong pamilya, hindi siya ang pangulo ng mga kaibigan, kundi pangulo siya ng taong bayan. Oo naman. Sino ba talagang pangulo ng inyong pamilya? At anong masasabi niyo doon? Kung nga maintindihan bakit pa sinasabi yun? Siyempre, totoo yun. Ako, halimbawa, bilang senador, nanumpa naman ako sa ating saligang batas. Hindi naman ako binoto ng pamilya ko. Siyempre, nanunungkulan ka dahil binoto ka ng tao. So, klaro naman yun. Kaya kung bakit pa kailangan sabihin yun, ewan ko, bakit ganon? At saka, kung kakasuhan yung isang tao, ituloy mo na, wala nang pananakot, wala nang paandar, ano mo yun? Di ba parang parang rehash lang nung statement ni President Erap noon yun. Oo. Nung walang kamag-anak, kapatid, pinsan, ganyan, hindi ba? Parang ganun nga Ang hirap Kasi, ang inaasahan, pag, di ba, kasi 6-year term yan, first
first term, syempre sasabihin mo, maraming salamat sa nahalala ko. Tapos yung second year ng SONA, ilalatag mo, eto yung mga priority, ito yung nagawa natin, eto yung mga quick wins natin, nagawa naman natin. Ikatlo, ganun din, kasi mag-election, ganyan, magsasalita ka mga ganyan. Tapos yung fourth, pag yung fifth SONA mo na, kinakailangan, i-report mo na lahat ng accomplishment na nakaraan. Kasi naka5 taong nga dapat mahaba na yung listahan na. Tapos sasabihin mo na, eto yung legacy ko, kasi next year, di ba? Next year, last na So dapat, eto na yung mga habilin, di ba? Saka legacy. Hindi ganun kasi nga yung accomplishment, di ko nga maintindihan. Binibida yung mga tulay, na naayos, pinagkabit daw yung sirang tulay, yung mga Maintenance. sirang kalsada na Maintenance buo. lang yun Talaga magtrabaho ng public works yan. Anong bago dyan, di ba? Ano dapat i-report doon? Maintenance and repair lang yun. Oo. Hindi, meron daw po kasi pang yung last zone doon na yung mga nakasuhan na si Romualdez. Ganon? Hindi pa nakukulong. Susunod pa uli. Nakasuhan na naman. Nakasuhan na. Reserve pala, reserve. Nakakaloka nga. O kaya nasimentohan na. Nasementahan Oo, na. hindi pa Talaga, natutuyo, promise hindi pa nagagamit. Lilibing na yun Nako Para may content pa sa 6 zone Ewan ko, hindi ko nga, hindi ko nga maintindihan. Nagdududa nga ako, may kota kaya sa senador? Parang ganun Posible. Anyway, talagang medyo disappointing. Ayoko nagsasalita ng ganito kasi sa totoo lang, inasam-asam namin ng halos 4 na dekada. Ang hirap talaga ng pinagdaanan namin mula noong 1986 at marami na rin kaming natutunan, na kasanayan. At least may experience na kami, hindi na dapat nauulit yung mali, ano? Correct. Kaso, sinayang yung second chance, nga, nakakasama talaga ng loob, mabigat talaga yung paghihinayang. Pero you think, ma'am, kung kayo po ay kasi noon, nung eleksyon, natatanda ako, magiging super ate kayo, kanyo. Ngayon, sabi ko Talagang nga, aalalayan nyo siya Yun yung gusto nyo mangyari. Kung kayo ay hindi kayo kumbaga parang for the lack of better term na echepuera, sa tingin po ninyo, magaguide nyo ng maigi yung inyong kapatid. Hindi sana tayo. hindi ko naman sinasabi na alam ko lahat. Pero at least, yung mga priority ng tao, ng ordinaryong tao, na siya rin ang tinuro ng aking ama, dapat unahin yun. Unang-una yung peace and order. Wala namang binanggit tungkol sa peace and order kahit isa. Alam naman natin na ang kalsada ngayon, talagang maraming krimen, maraming droga. Isipin mo, 14 years old, 12 years old, nananaksak, nababaril. Paano ka naman yan? Talagang there's something wrong, hindi ba? Correct. Tapos yung droga, ang mura na. At meron na naman tayong drug highways. So, sana at least, pinaka-basic yun. Di ka pwede mangalakal, walang negosyo, walang kita, walang trabaho kapag walang peace and order. Correct. So, nang nag-i-invest sa Pilipinas, tapos yung trabaho, dapat tutukan yung trabaho talaga Wala talagang kikitain at habang walang sweldo, syempre, tataas din ang krimen, ang pagnanakaw. So, Actually, ma'am, nararamdaman namin yung nararamdaman nyo. Kasi ngayon po, nararamdaman ko, nang hirap magtanong sa inyo na binabanatan yung kapatid nyo. Sa totoo lang po, nahihiya kami. Sabi ko nga, paano kaya ninyo natitake yun na meron kayong kakayanan? Alam nyo po, madalas ko sabihin dito na kung meron mang nakakuha ng talino't galing ng inyong ama, definitely hindi po yung kapatid nyo, hindi kayo. Totoo po yun At alam ng lahat ng tao yan. Kaya lang, medyo, yun nga, ang naging presidente siya. yeah. At masakit na Bakit talaga? makita na pumapalpak na maari naman, tama kayo ilang taon yung tiniis, dekada. Yeah. Ngayon, may tatanong ko sa inyo to noon paano kaya may aahon uli ang pangalan ng Marcos? Wala, kaya nga, ano ba Wala ito? na. Hindi ko nga Hirap masagot yan kasi hindi ko rin alam ang sagot. Dahil hindi maganda ito nangyari sa Marcos 2.0, Hindi talaga maipagmamalaki at hindi na ituwid yung mga mali. Tinuloy Lumala pa, pa. linabis pa. Kaya, Yun, ewan ko lumala ba, pa. apakasama talaga ng mga pangyayari. Ang nakakatawa lang dun sa SONA,
binibilang ko kasi nagtataka ako, binanggit yung agrarian reform, yung land reform. Hoy, batas ko yan. Tapos binanggit din yung young creatives, yung tungkol sa creative industry. Oh, batas ko rin yan. Ba't ako inaaway? Puro naman akin. Ba't di na lang kayo magpalit, ma'am? Kaya yung 40 bills ko, yun ang sinona. Nagtataka ako, teka muna, pati yung systems laws, nagmula sa akin yun eh. Kaya sabi ko, uy, patawa naman to no copying no copying. Ba't kayo galit sa amin? Mangungopia lang pala kayo sa bandang uli. Correct. Ay nako, talaga naman tong buhay na to. Pati yung labas ng... Yung mga labas na nakakatawa nga. It's so funny, I don't understand. Pati yung mga yung mga sahod na wag muna mag-tax, yung income tax itaas na 350. Ako nga kasali pa sa yung mga bonus, yung mga Christmas, ganyan, tanggal. Wala nang tax free. Ayun, sabi niya ita-tax free daw niya. Sana. Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kabayan? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po mga kabayan.